Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Good morning. Can you greet your neighbor and say, good morning? Good morning. Yan. So if we're ready to hear the Word of God, today is Resurrection Sunday. You know what? Ako po, personally, I don't call it Easter Sunday. Okay? We don't celebrate a pagan ritual. We celebrate a resurrected King. Okay? It's a big difference. Malaking difference po nun. Ba't hindi tayo nagse-celebrate ng Easter Sunday? Okay? They call it Easter Sunday. We call it Resurrection Sunday. Okay? I don't want to get into details into that. Pero ngayong araw na ito, araw ng pag-alaala kung saan nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung may patay man dito sa lugar na ito, buhayin tayo ng Diyos. Amen! Alright. Gusto ko pong ngitian mo yung katabi mo at sabi mo, napakasaya ko nandito ka ngayon. Ngitian mo naman, labas mo yung ngipin mo. Kahit kaka-breakfast lang yan. Alright. Buksan natin ating Bible. Title po ng ating pag-aaralan ngayon, Risen King. There is one risen King. Lahat ng relihiyon, lahat ng kanilang Diyos namatay, hindi na nabuhay. Pero may isa lang na nabuhay muli. At yun ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sino dito proud ang kanyang Diyos ay buhay? Nakikinig, sumasagot, tumutugon sa lahat ng kanyang mga anak. Marami pong Diyos ang iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Iba nahahawakan, hindi naman nakakaabot sa kanila. Iba kinakausap nila, hindi naman nakakarinig. May kamay, may paa, hindi man lang sila mapuntahan. Pero ang ating Diyos, buhay na Diyos, nasaan man tayo sinasamahan. Doon lang sa balita na yun, ako'y masaya na. Buksan natin ang ating Biblia sa Luke chapter 24. Verse 1 to the following verses. Ito po sabi ng talata, maagang maaga pa ng araw ng linggo. Sabihin mo nga sa mo ngayon yun. Iba walang kausap talaga eh. Sabihin mo sa mo, ngayon yung araw na iyon. Ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Maraming sequence. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki. Ito yung napaka-importanting talata, and this is where we're getting our verse today. Kung may uwi man tayo, itong susunod na words na ito ang iuwi natin. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo lahat ay pumikit, manalangin tayo. Panginoong Jesus, ngayong umagang ito, nagpapakumbaba po kami, lumalapit sa iyo. Nagsasabi kami, Panginoon, na mahina kami, marami kami pagkukulang, at di kami malinis. Pero dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na totoo kaming tumanggap, nilinis mo kami, pinatawad mo kami at binigyan ng pagkakataong makasama ka sa habang buhay. Salamat sa pag-ibig mo at ngayong umagang ito, may isang hari na nabuhay muli. Isang Diyos na nagkatawan tao, nagbigay ng buhay sa amin upang kami na patay ay magkaroon ng buhay. Purihin ka, tago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang mangusap sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen, amen. We can all be seated in the presence of God. All right. Sa mga nagtataka po, bakit ako may saklay, ako po ay nakakatuwang na injury habang tumatalon mag-isa.
Okay? Kasama po yung ating basketball boys. Isang linggo, Sunday iyon, lumabas ang pagiging competitive ng Pastor Bus. Nakalimutan ko po hindi na ako bata. At pagtalon ko, bumigay yung tuhod ko po. So, sa mga nagtataka po bakit hindi ko niro-roll yung aking paa sa mga bote, kasi po hindi paa yung nabasag sa akin, tuhod po. Mahirap pong i-roll yung tuhod sa bote. Okay? Yan. Ngayong umagang ito, sino dito naniniwala, maraming patay na parte ng buhay niya. Ngayong oras na ito, patay po yung tuhod ko eh. Masakit siya eh. Okay? Sa iba naman, sa ibang tao, may patay sa buhay niya yung kagalakan. Lagi niyang hinahanap sa iba't ibang lugar. Iba naman. At dito, common tayo eh. Lahat tayo nag-agree. Merong switch ng buhay natin na yung pera sa bulsa natin, hinahanap mo bakit walang buhay. Yung wallet mo, minsan, nire-revive mo pa. Mabuhay ka. Kakasahod lang ba't naghihingalo ka na? Hindi ito mga nakaka-relate dyan. Iba-ibang parte ng buhay natin ang kailangan ng muling pagkabuhay. Alam niyo po, ito ang problema sa maraming tao. Pumupunta sila kung nasaan ang Diyos, kagaya ng binasa natin, pero hinahanap nila ang pagkabuhay ng parte ng buhay nila at ng buong pagkatao nila sa lugar ng patay. Yun na yung preaching kung maintindihan ninyo. Naintindihan ba natin? Ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 6, magbabasa tayo, Matthew chapter 28, verse 6. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Sinabi ng Diyos, ako'y pumarito upang bigyan kayo ng buhay. Ang sabi ng John chapter 10, verse 10, sana po marinig ninyo dahil mabilis ang salita ng Diyos. John chapter 10, verse 10, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at manira. Walang iba yung kundi ang demonyo at ang mundong ito. Sisirain ng kagalakan mo, sisirain ng iyong pagkatao, sisirain ng iyong pangalan. Uubusin ka. Ang lakas mo, uubusin sa mga walang kwentang bagay. Ang pagod mo, sasagarin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sa John chapter 10 verse 10a, sabi dito, pinaliwanag niya, ang mundong ito at ang kaaway natin ay nagpunta upang tayo sirain, patayin, nakawan. At yun ang madalas nagwawagi sa atin. Alam niyo po, ang simpleng dahilan, ba't ito lagi ang nagwawagi sa atin? Dahil tayo ay nananatili kung saan doon sila nagahari. Nananatili ang kahirapan, nananatili ang kalungkutan, nananatili ang mga bagay na kayang i-offer ng mundo dahil doon tayo sa mundo nananatili. This Holy Week o yung ating takda, it is not certain in time and era kung kailan talaga ito nangyari, pero it is this month nung nangyari ito. If we can go back to history, siguro malalaman natin yung pinaka-exact dates. But the matter is, ang important matter is yung ngayong panahon na ito, inaalala natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Kung saan siya'y nahirapan, i-breakdown natin sino dito talagang nag-appreciate sa ginawa ng Diyos sa Kanya. Totoo ba? Totoo yan, ha? Ready na kayo? Nung panahon na siya'y pinapalo, ikaw naman tumatalon sa pool. Nung siya'y binigyan ng tinik na korona, ikaw naman nagtitinik ng tilapia.
Wala pong masama doon. No, baka mamaya sabihin niyo si pastor na may personal. Hindi po, nagpapatawa lang ako. Masyado kayo seryoso. Pero yung nagawain ng mundo, wala nang umi-amen. Walang masama mag-fellowship. Masaya po ako doon. Kami rin po yung nag-fellowship ng ganun. Pero sana ang nagiging sentro ng ating sama-sama, ang ating Panginoong Jesus. Magalak nagkakasama magkakapatid, nag-i-enjoy ang fellowship. Ang presensya ng bawat isa ay magkakasama. At yun ang dahilan. At kaya kung hindi ikaw yun, huwag ka masaktan. Alam mo naman ba't kayo nagsama-sama to fellowship? But praise the Lord. Pero yung maraming tao, hindi lang yun ang ginagawa, nagiinuman pa. Ibang klase. Ano yun? Ano yun? Sabi ni Lord, nung mga panahon nito, I thirst. Ikaw naman, uminom ng Red Horse. Iba't ibang mundo. At madalas ganun ang nangyayari sa tao. Kaya ang dali nilang nakawan, ang dali nilang agawan, patayin, sirain ang kanilang buhay. Dahil ang kanilang paghahanap ng kakumpletuhan, sa mundo rin nila hinahanap kung saan ang patay ay nananatili. Sabi ng Luke chapter 24, verse 5 to 8, sa Lucas 24, 5 hanggang 8, magbabasa po tayo sandali. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo'y hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. You can never give something that you don't have. Hindi mo kayang ibigay isang bagay na wala sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? And the only one na nagkaroon ng buhay at muling pagkabuhay, walang iba ang ating Diyos. Kaya kung meron mang kayang magbigay ng buhay at muling pagkabuhay sa atin, revival, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Verse 7, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Verse 8, naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una. Where the scenario was, gusto ko po maintindihan natin bakit nangyayari ito, bago nila maalala, they were going to the tomb to offer sacrifices sa isang taong patay. Marami pong Kristiyano going to the church, pero hindi nila nakikita gumagalaw buhay ang kanilang Diyos. Kaya when they offer their sacrifices sa isang Diyos din na hindi nila pinaniniwala ang buhay, nasasayang. Ang sabi dito, naalala ng mga babae, ang sinabi ni Jesus noong una. Anong ibig sabihin? Kwinento niya na sa Galilee, mamamatay ako pero huwag kayong mag-alala. Mabubuhay ulit ako. At mula doon magkasama tayo. Ang ating Diyos ay hindi patay. Ang Diyos natin buhay na buhay. Hanggang sa oras na ito at sa panahon na ito, naggagawa siya ng miracles. Hanggang ngayon, sa oras na ito, nagpapagaling ang ating Diyos. At kung hindi mo na makita ang mga bagay na iyon, nagsasacrifice, nagwo-worship, pumupunta ka sa simbahan, at pumupunta ka doon sa lugar kung saan wala siya roon. Gusto mo ng kagalingan, pupunta ka sa mundo. Gusto mo ng pagpapala, pupunta ka sa mundo. Gusto mo ng kagalakan, pupunta ka sa mundo. Hanapin mo mang maigi, hindi mo matatagpuan. Dahil walang may-ari at may taglay ng lahat ng iyan, kundi ang ating Diyos. Ang sabi ng John chapter 10, verse 10, sabi, pero si Jesus po ang nagdedeklara, kung ang kaaway pumarito o pamagnakaw, mangwasak, no? At pumatay, ako naman, sabi ni Jesus, sabi, no? Ako'y pumarito upang bigyang kayo ng buhay.
Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nagsisignify na tapos na lahat at wala ng pag-asa. Ang kamatayan niya ay nagpapatunay na yung buhay niya nga na sinabi sa John 3:16, sa'yo niya inalay. Sa'yo niya ibinigay upang nung siya'y namatay, tayo'y magkaroon ng buhay. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung bagay na iyon. Hindi talaga lahat may buhay. Kasi hindi naintindihan ng marami yung sinabi doon. Kala ko ba may buhay kay Lord? Hindi lahat. Yung tupa lang. Kaya yung kambing, walang buhay. Ang kambing po matigas ang ulo, pasaway. Huwag kang magtaka ba't hanggang ngayon parang walang revival at walang buhay ang buhay mo. Kasi hindi ka nagpapakatupa kung saan sumusunod ka sa kaloob ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. At ang kadahilanan bakit hindi tayo magkaroon ng buhay, galing sa Diyos, pwede ba yon? Maintindihan natin? Kasi hanggang ngayon, buhay tayo sa ating sarili. Buhay tayo sa ating laman. Buhay tayo sa ating mga kasalanan. Simple lang ang dahilan. Bakit hindi natin matanggap yung buhay galing sa Kanya? Hindi kayang palitan yung isang buhay ng may buhay na. Sana naintindihan niyo po iyon. Kung may suot ka, basic natin, kung may suot ka ng sapatos, di ka na mapagsuot ng sapatos uli. Yung buhay din, may buhay ka na eh. Kaso ang buhay ng marami sa atin, ito ang katotohanan, buhay ng mundo. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mundo. Sabihin ng iba, hindi po totoo sa akin yan. Umaga gigising ka mula alas 5. Papasok ka ng trabaho. Uwi ka ng anong oras. Halos wala ka ng lakas, halos hindi mo na makasama ang pamilya mo. Alipin ang mundo. Lahat na mag-a-agree, say amen. If you don't agree with that, praise the Lord. Baka binago ka ng Diyos at hindi ka alipin ng mundo. Praise the Lord. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Pero sa mga ganun tao, apakahirap bigyan ng buhay ng Diyos. Pero kung ganun man tayo din, magbago tayo. Simple lang ang sagot. Gusto natin ng buhay galing sa Diyos? Sino dito gusto ang buhay niya galing sa Diyos? Ano ba ang buhay na galing sa Diyos? Ang sabi doon, buhay na kasiya-siya. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin po noon, gusto natin maintindihan, hindi ibig sabihin noon. Hindi ibig sabihin noon, punong-puno ka ng pera. Hindi ibig sabihin noon, sobrang lakas mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka nagkakasakit. Ang ibig sabihin lang noon, may kakontentuhan ka at may kasiguraduhan ka na magkaroon ka man ng sakit, meron kang kagalingan sa Diyos. Na magkaroon ka man ng kakulangan, may kapunuan naman sa Diyos. Yun ang kasiyasiyang buhay na hindi ka nag-aalala saan manggagaling ang susunod mong kakainin dahil alam mo ang Diyos, hindi ka pababayaan. Palakpakan nating malakas ang ating Diyos. At yun yung buhay na maganda. Bakit? Yung mga alipin sa mundo, takot mawalan ng trabaho dahil hindi na nila alam saan kukunin ang susunod na kakainin. Saan kukunin ang pambayad ng mga bayarin. Patunay lang na hindi ang Diyos ang iyong buhay. Kaya sinabi niya, yung mga bagay na yan, madaling nakawin ng mundo dahil galing sa mundo yan. Pero ako'y pumarito upang magkaroon kayo ng buhay at hindi lang basta buhay. Buhay na kaganap. Ang katotohanan, buhay tayo sa ating kasalanan. Pero sa harap ng Diyos, patay tayo dahil sa kasalanan din. Sabi ng Efeso 2:1, Ephesians chapter 2, verse 1, pwede ba na kung may CEB version ka dyan, gusto ko yung translation na ito. Kung wala naman, kung ano man version meron ka. Alright. Sige na, meron ka bang CEV version? CSB. Sige nak, sa Tagalog na lang, MBB na lang tayo. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga dugtungan natin. Pwede bang pakibasa yung susunod na talata? Verse 2. Sinunod nyo noon ang masamang
Ay, wala nang nagbabasa. Basahin natin para marinig ng puso natin kung paano tayo babaguhin at magkaroon ng buhay sa Diyos. Balik mo sa verse 1, anak. Babasahin ko po ito. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw. Tapos na. Yun na yun. Ngayong araw na ito, Resurrection Sunday, dahil nung namatay siya, sabi ng Biblia, inako niya lahat ng ating kasalanan. Dinala niya na sa kamatayan lahat ng yon. Upang yung patay sa kasalanan na nasakop ng kaharian ng mundong ito ay mabayaran niya ng buo. One of the 7 last words, pangalawa sa huling sinabi ng Diyos bago siya namatay at muling nabuhay, ay yung word na it is finished. Can we say it is finished? Totoo bang natapos na yung lahat nung time na sinabi niyang it is finished? Actually, hindi po. Kasi, meron pa siya isang salita nun eh, to you, my God, I commend my spirit. And then, saka pa lang siya namatay, and after 3 days, nabuhay siya muli. Nung sinabi niyang it is finished, hindi pa doon natapos ang lahat, hindi pa siya nabubuhay muli, patay pa siya nun eh. Pero anong ibig sabihin nung it is finished? Sabihin mo sa katabi, makinig ka, importante ito. Naku, walang kausap yung iba. Yugyugin mo yung inaantok. Sabihin mo sa kanya, gising, makinig ka. Lahat na nakikinig, say amen. Nung sinabi niyang it is finished, it is translated in the Greek word tetelestai. Okay? Tetelestai. Okay? Which means, ang ibig pong sabihin, it is an accounting term. Sino po mga accounting dito? Or marketing? Asang kamay? Ilan lang? Mga nag-aral ng marketing and accounting. It is, ang ibig sabihin po nun, kapag in plain translation, which means, it is finished, yung tetelestai. Pero it is accounting term that simply says, paid in full. Binayarang buo. Walang kulang. Ang ganda naman nun. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya no sinabi niya, yung mga anak ko mapapahamak eh. May kapahamakan eh. Pero ano? Sabi niya, it is finished. Binayaran ko ng buo lahat ng pwede mong hanapin, sirain, at iakusa sa Kanya. Kinuha ko ng lahat. At pagtapos doon, ibinigay niya ang buhay niya. Bakit binigay niya ang buhay niya? Ang ikapitong salita ng Diyos bago siya nagbigay ng kanyang buhay, sabi niya doon, my Father, my God, to you I commend my spirit. And He breathed His last breath. At hininga niya ang huli niyang hininga. Bakit? Kasi patunay na wala kong utang kahit kanino. Kahit ang buhay ko, ibinigay ko. Upang, sige, palakpakan natin malakas ang Diyos. Upang tayo na dapat mapapahamak, dapat tayo ang magbabayad ng lahat ng yan. Binayaran niya na nga ng buo eh. Sinobrahan niya pa ng buhay niya. Nung sinabi niyang it is finished, bayad na lahat ng kasalanan natin noon, ngayon at sa darating pa. Pero sabi niya, to make sure hindi na kayo kayang kunin ulit. Ito yung buhay ko, ibibigay ko. Hindi mo kukunin kamatayan, ibibigay ko. Dahil patunay wala kang kapangyarihan sa akin. Kaya kung bayad na yon, may pasobra pa ako para sila'y hindi na ulit maghirap at hindi na mamatay sa mundong ito. Kapatid, gusto kong malaman, saan mo sinasayang? Huwag sayang. Saan mo inuubos? Saan mo ginagastos? Yung bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ano yun? Buhay. Nabubuhay ka ba sa mundo? Nabubuhay ka para sa Diyos. Ngayong araw na ito, Resurrection Sunday, hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos niyang ibinigay ang buhay niya, after 3 days, kinuha niya ulit. Di ba binigay ko sa iyo yan? Akin na nga. Bakit?
Kasi hindi pwedeng patay ako. Dahil ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Habang buhay ang meron tayo. Tayo lang, siya na nga nagbigay sa panawala. Kaya ang sabi, kinuha niya ulit ang buhay upang tayo naman makasama niyang buhay. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Pastor, mukhang mahirap ulit magkaroon ng buhay. Dahil sa maraming bagay, apakadaling bumigay ng tao. Totoo ba yun? Totoo yun. Whether kung hindi ka madaling bumigay, praise the Lord. Hindi ka na para sa mundo ng tao, doon ka na sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Pero totoo, napakadaling sumuko sa maraming bagay. Pero nagpapatuloy tayo. Madaming dahilan bakit tayo aalis, bakit tayo aayaw. Totoo, no? Pero may kahabagan ng Diyos. Pero gusto ko rin ipaalala sa iyo, hindi ang Diyos na natili, napatay, nabuhay siyang muli, pero hindi lang yun ang meron ka. Sabi mo sa katabi mo, may additional pa pala. Sabi mo sa katabi mo, but wait, there's more. Romans 8:11. Basahin natin yung Romans chapter 8, verse 11. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Sa English, anak. 1, 2, 3, go. And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Napakagandang pangako ng bonus na iyon, no? Hindi lang siya namatay para sa atin, pero yung bumuhay sa Kanya na Espiritu, ipinagkaloob niya sa iyo upang tayo na tiyak ang kamatayan, magkaroon ng buhay. Woo! At anumang bagay na kayang patayin ng kaaway sa buhay mo, kagalakan. Kayang patayin yan, kayang nakawin yan eh, kayang sirain yan eh. Ang ating finances, kayang nakawin, kayang sirain, kayang patayin ng kaaway yan. Ang ating relationships, hindi lang siya muling nabuhay para sa atin. Binigay niya pa yung susi para kapag dumaan na gustong nakawin, gustong wasakin, gustong patayin ng kaaway ang mga bagay na yan, sabi niya, nasa iyo yung kapangyarihan na mabuhay muli. The Spirit that raised Jesus Christ from the dead lives in you. It's very hard to follow someone that declares life when he's dead. Napakahirap po sundin ng isang taong patay na nagdideklara na ang buhay nasa kanya. Kaya sabi niya, hindi lang ako mabubuhay, bibigay ko pa sa inyo yung susi ng pagkabuhay. Napakasarap sundin ng isang hari na nagsabi, hindi ako patay, buhay ako, kaya kayo mabuhay din. This Resurrection Sunday. Mga kapatid, binayaran buo ng Diyos, sinobrahan niya pa, tigilan mo yung kaaway, pigilan mo siya, nasirain, wasakin, at patayin ka sa lahat ng bagay dahil hindi kamatayan ang bagay na dapat nabubuhay sa atin. Naintindihan niyo ba yun? Yung namumuno sa buhay natin, yung takot sa lahat, wag. Kundi yung buhay mula sa Diyos. Nabuhay siyang muli ngayong araw na ito, nagpapasalamat tayo dahil dapat tiyak ang ating kaparusahan. Kung namatay lang siya at hindi siya muling nabuhay, wala lahat. Hindi mapapatunayan na siya'y Diyos. Pero buhay ang ating Diyos. At yun din ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. That is the assurance of salvation na meron tayo. That our Christ, that Jesus our Lord, is not dead. He is alive. Amen? Nakakatuwa na balita, mapakasayang marinig ng aking pinaglilingkuran Diyos. Sabi mo sa sarili mo, ang aking pinaglilingkuran Diyos, buhay na Diyos. Hindi siya noon lang nabuhay,
hanggang ngayon buhay siya. Kaya kung may bagay na patay sa buhay mo, saan mang aspeto, sira ang relasyon mo, ninanakaw ng kaaway ang mga bagay na meron ka, pinapatay ng kaaway ang relasyon mo sa Diyos, o kung saan man, ngayong araw na ito, dideklara natin kung buhay ang aking Diyos. At sinabi niya, ang Espiritong bumuhay sa Kanya ay nasa akin. Magkaroon din ako ng buhay simula sa araw na ito. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Lahat ng gusto ng buhay mula sa Diyos dahil siya ay buhay na Diyos. Say